Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Blessed morning po mga ka-TMSL, mga masugid na sumusubaybay tuwing umaga dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, Rev. Carmen, ang makakasama ninyo ngayong umaga. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Ama sa Langit, sinabi niyo po na huwag kaliligtaang basahin ang Bible, ang inyong kautusan. Pagbulay-bulayan ito araw at gabi upang matupad namin ang lahat na nakasaad dito. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang aming pamumuhay. Kaya po sa umagang ito, sa aming pagbubulay, dinadalangin po namin, samahan niyo po muli kami at turuan para maunawaan namin ang aral na itinuturo nito at makasunod kami sa inyong kalooban at kagustuhan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang title ng ating devotion for today ay Jephthah gathers troops and advances courageously on Ammon. Ang Bible text natin ay sa Book of Judges, chapter 11, verse 29. Basahin po natin sa NIV or New International Version. Then the Spirit of the Lord came on Jephthah. He crossed Gilead and Manasseh, passed through Mizpah of Gilead, and from there he advanced against the Ammonites. Si Jephthah ay isang taong minsang itinakwil at hindi pinahalagahan ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang nakaraan, ginamit siya ng Diyos upang maging pinuno at tagapagligtas ng Israel. Ang kwento ng buhay ni Jephthah ay magtuturo sa atin na kayang gamitin ng Diyos ang sino mang handang sumunod sa kanya. Kahit nakaranas si Jephthah ng rejection o pagtangki at kahirapan, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan at kakayahan upang pamunuan ng Israel laban sa Ammonita. Paano nangyari at ano ang mga aral na matututunan natin sa mga ito? Una, sabi sa ating text na ating binasa, the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Hindi kumilos si Jephthah dahil sa takot o sariling lakas. Kumilos siya sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Bago sumulong si Jephthah sa labanan, sumakay niya muna ang Espiritu ng Panginoon. Ang tagumpay ay nagsisimula sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, "Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty." Kaya huwag tayong umasa sa sariling lakas at talino. Ang tunay na tagumpay ay makakamit kapag ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin. Ikalawa, Jephthah gathered troops with courage. Naglakbay siya sa buong Gilead at Manasseh upang magtipon ng mga mandirigma. Hindi siya nanatiling walang ginagawa at hindi siya pinanghinaan ng loob. Kumilos siya ng may tapang. Sa Joshua chapter 1 verse 9, ito ang sinabi ng Diyos, "Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o manghina sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumunta." Mga kapatid, ang pananampalataya ay sumusulong kahit mahirap ang sitwasyon. Ikatlo, Jephthah advanced against the enemy. Hindi umatras si Jephthah sa mga Ammonita dahil nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Buong tapang siyang sumulong laban sa kaaway. Sabi nga ni Haring David sa Psalms 27:1, "Ang Panginoon ay aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan." May mga laban sa buhay na nangangailangan ng tapang tulad ng mga problema sa pamilya, pakikibakang espiritual, tukso at pagsubok. Nais ng Diyos na huwag tayong aatras, susuko o panghihinaan ng loob, kundi magtiwala tayo ng lubos sa Diyos at magpatuloy. And also, nakita natin kay Jephthah, God uses rejected people for His glory. Kahit na siya ay tinakwil ng kanyang mga kapatid, ngunit itinaas naman siya ng Diyos. Kaya maaring itakwil tayo ng tao, ngunit may layunin pa rin ang Diyos sa ating buhay. Sa ating pagtatapos, nakita natin kung paano ang buong tapang na sumulong at nakipaglaban si Jephthah dahil sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi nanggaling sa kanyang sarili, kundi
sa Diyos. Alam nyo mga kapatid, hanggang ngayon, naghahanap pa din ang Diyos ng mga taong tatayo sa pananampalataya, lalakad ng may tapang at magtitiwala sa Kanyang Espiritu. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Ama, totoo po na sa mundong ito ay may kahirapan, may problema, tukso, takot at rejection. Ngunit tutulungan mo kami upang hindi namin mahayaang pigilan kami ng mga ito sa patuloy na paglaban. Sinabi po ni Lord Jesus, "In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Hallelujah! Thank you Lord Jesus na pagtagumpayan nyo na. Kaya kami po ay magtatagumpay din. In the name of the Lord Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. Lagi po natin tandaan ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4. Hindi lamang tayo sa tinapay o pagkain na bubuhay, kundi sa salita ng Diyos. Bukas po muli, TMSL. Same time. Salamat po sa mag-share ng video ito sa iba. God bless everyone.